Ngayon pong umaga, ating pong inimbitahan ang namumuno po ng Cooperative Development Authority sa Metro Manila, si Director Pedro Defensor Jr. Director Jun, magandang hapon ho. Magandang umaga pala. Good morning, good morning. Welcome sa ating programa. Oo. Magandang umaga, General Jerry. Next month ay Co-op month na. Alam ko na marami kayong pagkakaabalahan kasi Metro Manila talagang sentro ng kumbaga selebrasyon. Ano ba mga naka-line up, Director Jun, sa ating Co-op month dito sa Metro Manila? On the part sa Metro Manila, Sir Jerry, we'll be having the Metro Manila Cooperative Congress. But prior to that, we'll be having also the Cooperative Youth Congress. So this is part of the celebration ng Cooperative Month. Cooperative Okay. Youth Congress. So, Kasama ko pala si General Manager Ronnie Ramos, Director. And unang-una, di pa natin napapasalamatan, GM. Actually, ang tumulong sa atin para tayo po ay ma-register ho sa Cooperative Development Authority ay ang Regional Director po ng CDA, si Director June. Maraming salamat, sir, at kami ay inyong tinulungan. Pero kinumply naman po namin lahat ng requirement talaga. Yung mga member namin ay nag-attend ng orientation ng ating pre-registration natin. Meron kaming another 50 na mga taga-media ito, mga kilala mo naman na karamihan dito, Director John. Hingi uli kami ng tulong na kung pwedeng makapag-conduct uli ng pre-registration para sa mga papasok na Pre-orientation. miyembro ng Philippine Media Network Service Cooperative. Sige, GM, ikaw na magtanong. nabanggit niya kasi yung Youth Congress. Ano ho bang aasahan namin dito, Director June, sa Youth Congress na ito at gaano ito tatagal? Mga ilang araw? Isang araw ba ito? Dalawang araw? Actually, the Youth Congress will only be good for 1 day, sir. So the goal why attend that particular Youth Congress is to drumbeat awareness among youths and para ma-inculcate sa kanila on the very importance of the cooperative. And there would be another business organization that can take care of them once they chose the cooperative movements in their career path. So, yan yung pinaka-main goal why we will be conducting the Youth Congress. Imumulat namin ang mga mata nila dun sa mga achievement, accomplishment ng cooperative pagdating sa cooperative development, steering economic development in the community or locality where they are located at. And somehow, ang gusto namin is maipon namin yung mga kabataan na to at mapili natin yung susunod na hanay na magiging opisyales ng ating mga kooperatiba. So, yun yung pinaka aim, bakit sinagawa namin yung Cooperative Youth Congress po. Oh yeah. Eksakto sana yung na-late lang tayo, Jim, ano? Actually, for your information, Director Juna, meron din kaming gagawin na social media summit at ito po ay to be attended by bloggers and vloggers at sa community of influencers. Dito yan sa Metro Manila, but kami po ay kinapos lang ng oras kaya ito ay may isasagawa namin ng November. Pero pupunta po kami sa inyong opisina, Director, para humingi ng tulong kung paano ma-widely disseminate itong activity na ito. Kasi plano ho namin na maintindihan din ng mga nasa mundo ng blogging na ang daming kwento ho sa kooperatiba na itong mga kwento na ito kung ilalabas lang ho natin as content ng mga vloggers natin. Alam kong marami ang may inspire na ating mga kabayan na ang mundo ng kooperatiba ay isang malaking oportunidad para sa magpapalakas ng ating bansang Pilipinas. Nagkataon lang ho talaga na kapos kami ng time, kaya ito po ay isasagawa namin ng November. Sayang din natin iabot, GM, sa doon sa Co-op month, October. But anyway, next year, isama natin. So, may tanong ko lang kay Director June kung ano naman itong Cooperative Congress na ito? Ano mga pinag-uusapan dito? At saka, sino mga attendee dito na
Director June? Yung Metro Manila Cooperative Congress po is isinagawa sa pakikipag partner sa iba't ibang partners natin, that our partners on the part of the union is the Union of Metro Manila Cooperatives. On the part of the federation, our partner is the One Cooperative Federation, and we partnered also with the Regional Cooperative Development Council. Yung Metro Manila Congress na po na to is part ng Cooperative Month celebration natin, and all cooperatives registered in Metro Manila are invited. Ang tema po natin para sa taon na ito ay cooperative governance. So we want to have some sort of inculcate the importance of cooperative governance in the day-to-day operation of the cooperative. We also want to give them some sort of data na kung saan paano pumapalaot or pumapaloob ang ating mga kooperatiba pagdating sa pagpapatakbo ng governance. Meron kaming isasagawang survey muna na bago tayo magkaroon ng Metro Manila Cooperative Congress, na magkakaroon tayo ng mga konting katanungan sa mga cooperative leaders natin, at isa yan sa ipepresent dun sa Congress. Of course, we invited prominent people to discuss some sort of topic pagdating doon sa Cooperative Congress na yon. Hindi ko lang masyadong kabisado, pero one topic that I am sure of is through the Philippine Statistics Survey. They will going to discuss the contribution of the cooperatives in Metro Manila, the contribution of the cooperative movement in Metro Manila. So yan yung isa sa mga i-discuss pagdating po doon. Oo. By the way, Director June, sa Metro Manila, sa NCR, ilan na ang kooperativong pinag-uusapan natin dito? Sa gaano kalaki na ba talaga ang cooperative movement sa Manila? At malalaki na ba sila? May mga bilyonaryo na rin ho ba sa Manila? Right now, we have 1,317 compliant cooperatives. Of the 1,317 cooperatives, if you will going to trace among all the regions, sino may pinakamaraming billionaire cooperatives, then it is Metro Manila. So marami tayong billionaire cooperatives. So pagdating sa malalaking cooperative, laging marami talaga ang nasa Metro Manila. So kaya medyo iba ang tingin pagka ang NCR na ang pinag-uusapan. Okay. So baka pwedeng matulungan nyo kami, Director June, na yung kwento ng mga bilyonaryo nito at saka mga milyonaryo ay ma-share natin sa ating mga tagapagsubaybay. Kasi ang ACDI, many times na namin pinag-usapan from 200,000 to 54 billion, pati yung journey nila to achieve 54 billion ay naulit-ulit na namin yan, Director So baka pwedeng ibang bilyonaryo naman. Plot natin, sir. We have, if I'm not mistaken, we have 15 billionaire cooperatives. So i-plot natin sa calendar natin yung mga schedule nila. Kasi dapat may formal written that request tayo sa kanila. Tapos schedule natin para ma-invite naman natin din sila sa inyong programa po. Opo. At saka mayroon naman tayong iba pang radyo sa DWIC at saka din sa tatlong radyo, ang 99.9 GVFM plus yung 792 kHz sa Pampanga, at dito sa Metro Manila yung DWDD Armed Forces Radio. And we're also happy to inform you, Director Juna, na next week or next month is we will launch our first Co-op Diaryo, and hingi kami ng isang istorya na galing po sa Metro Manila kung ano yung mga naka-line up activities para mailagay po natin sa ating front page sa Director June. Ano po? We can provide you our calendar of activities kahit hanggang December, sir. Naka-plot na yung calendar of activities ni CDA NCR. Okay, pakilala din namin sa inyo, Director June, si Francis Alpas. Siya po ang director po namin in charge doon sa gagawin na social media summit this coming November. Francis, pwede nating banggitin yung konsepto at saka yung mga participants, pero doon sa partner natin na organization, baka pwede mo nang wag natin babanggitin kasi on process pa, no? Actually
tinext ko pa lang yung ating kausap para mapagbigyan tayo doon sa ira-raffle natin plus yung venue na baka mapagbigyan tayo na i-free na tayo doon sa venue, Francis. Baka pwede natin briefly ay may report natin ngayon kay Director John kasi si Director John napakiusapan ko lang ito eh. Actually, nasa seminar ito. Nasa seminar si Director. Sabi ko, baka pwede mag-join sa atin sa program natin para mabalitaan yung ating mga kabayan. Okay lang, Director John, briefly ay ma-brief kayo ni Director Francis Alpas, ang director po namin na in charge sa aming social media summit. June, Francis. Hello, good morning, General Samudio, Director June. So magandang umaga po sa inyong lahat ngayon. Yung social media summit na gagawin natin, unang-una, napakaganda ng prices pero hindi ko pa pwede sabihin. Ano? So yung prices natin tsaka yung mga awards, napakalaki. Pero yung summit natin will bring together yung mga influencers, bloggers, mga creatives, at yung mga cooperatives para Hello, naka-mute ka. Francis, nag-mute. Okay. Sorry. So, hello. Good morning. Okay. Okay. So, hindi na naka-mute, no? General Samudio, good Yes, morning, Director. Good morning. So, again, ulitin ko lang, napakaganda ng gagawin natin na summit. Sa awards pa lang and prizes, nako, kakaiba na. So, pero hindi ko pa daw pwede sabihin yung awards and prizes natin. So, dun muna tayo sa concept natin. Yung concept natin will bring together yung mga creatives, influencers, mga bloggers, tsaka yung mga cooperatives natin in one venue para makapag-usap-usap sila. The thought being na we have all these cooperatives ng gaganda ng mga produkto, ng mga serbisyo, ng mga storya nila na pwedeng matap ng mga influencers natin. As we know naman, medyo malaki ang influencer market ng Pilipinas. Ang social media natin is always on top, no? Globally, pagdating sa mga kung ano-ano. Actually, trendsetter nga tayo madalas sa social media. And gusto natin matap itong talent creative na to para matulungan naman yung mga cooperatives natin. At the same time, yung mga creators and influencers din naman ay makapag-expand sila outside dun sa mga usual na ginagawa na nila. Baka may untapped creative market tayo na makuha dito sa mga kooperatiba natin. So ito yung isang malaking, hindi lang siya basta-basta lecture. So invited natin dito mga influencers, mga kooperatiba, mga social media companies, at ang gobyerno para mag-come together ba into one networking event. So may lecture siya, may networking siya, may mga bazaar siya. One day lang to pero i-jam pack natin as much as 1,000 people para talagang makakuha tayo ng napakagandang synergy dito sa sa event sa social media for the first ever Co-op Social SOCMED Summit na gagawin natin. Okay, thank you very much. Yan ang ating formaling ipipresent sa opisina ni Director Juna para sa kasi ngayon Francis, mayroon silang Youth Congress. So doon baka pwede mapakiusapan natin si Director Juna, may announce baka may mga vloggers doon at least makapag-create ng magandang information drive. So Director Juna, alam ko kayo ay mayroon pang meeting ngayon. Maraming salamat at ako ay pinagbigyan nyo short notice. Kumbaga wala pang 30 minutes bago nag-start ng ating programa, saka lang natin natawagan si Director pero tayo pinagbigyan sapagkat mahalaga talaga yung ma-announce din natin yung naka-line up na mga forthcoming activities ng CDA dito sa Metro Manila in connection ho sa ating gagawin na Co-op Month. So, Director John, parting statement at baka mga announcement na gusto niyo pong i-discuss bago po tayo tuloy magpaalam, Director John. Sige, maraming salamat, Sir Cherry. Ang ahensya po ng Cooperative Development Authority ay laging bukas sa lahat ng mga partners natin sa ating mga kooperatiba dahil iyan po talaga ang mandato namin. So, whatever assistance you wanted to get from the Cooperative Development Authority, kung kaya rin lang talaga na kaming ibigay ito. Kung tao, kung expertise that we have, we can always provide that particular assistance. Dapat nga kami ang magpasalamat sa iyo, Sir Jerry, because you have given us the opportunity to somehow
be part of your program. One of the goals of the Cooperative Development Authority din kasi is, isa sa mga dream ko sana, sooner CDA will be known as a government agency, maging popular siya na government agency na tumutulong talaga sa mamamayang Pilipino. So it's an honor and privilege to be invited in this particular radio program. At sana po, yung mga tagapakinig po natin is patuloy niyo pong payabungin ang prinsipyo ng ating kooperatiba. Again, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Palakpakan naman dyan, GM. Ang ganda nung sinabi ni Director, nakaka-inspire. Sana yung mga kabataan na lalahok sa Youth Congress ay ma-impluwensyahan ng ganyang klase ng inspirasyon. Kasi tama yung tinatahak ng CDA, kasi isa pa, yung mga opisyalis ng mga kooperatiba ngayon ay nagkakaedad na rin. Sooner or later, Chairman, tayo din maghahanap na rin tayo ng mas bata na mga papalit sa atin, hindi baga? Hindi na magtatagal yon because time is always running at itong bahagi na gagawin na ito ng CDA this coming October para sa mga kabataan, malaki ho ang magiging epekto nito at yun nga, sana ay tawag din yung mga kasimbata pa lang ng simula grade 8 hanggang grade 12, yung bago mag-college, bago tumapak, kasi para magkaroon pa sila ng pagkakataong magdesisyon na kumuha ng mga cooperative courses na ino-offer na ngayon, hindi ba ga? Sa ilang mga school. Alam mo, GM, yung kooperatiba ay mayroon siya mga distinct na requirements sa management din. Ano? Kaya ito yung nakikita ko na relevance nitong mga ginagawa ng CD ngayon. Kaya nga very recently, doon sa balita mo kahapon, di ba, yung Memorandum of Agreement between CDA at saka PUP. Opo. Yun ay isang programa din yun para kumbaga i-capacitate yung mga magpapatakbo, yung tatao doon sa iba't ibang mga kooperatiba. Kasi ngayon, di ba, nai-report sa atin na the other week na ang kooperatiba ngayon ay nasa 20,000 na all over the country. At dito ay 97 na pala yung bilyonaryo sa mga kooperatiba natin. So, ito yung mga pwede nating pulutin, di ba? Hanapin natin ano bang formulang ginawa ninyo? Bakit kayo naging bilyonaryo? Tama. So, yan ay pwedeng pag-usapan yan sa classroom di ba? No? Anong management mayroon? At dito ko rin nakikita yung relevance ng gagawin ng PMNSA, itong Social Media Summit na pinamunuan ni Francis Alpas. So hindi mo pala natin na-formalize yung ating board resolution designating si Francis Alpas as our executive director para dito sa ating Philippine, dito sa ating social media. Anyway, this coming Monday, Francis, yan ang paaprubahan namin sa board for the formal designation of Francis Alpas as the executive director of Social media. this project na ito ay magiging masusustain na natin to, magtutuloy-tuloy na ito. Kasi ang plano nila, Francis, is after Metro Manila ay babiyahe din sila sa iba't ibang mga reyon. But of course, yung pagbiyahe natin sa iba't ibang mga regional offices, di ba, no, ng CDA, kasama natin diyan ang CDA mismo. But ang target natin doon, Francis, ay ED. Ang tawag natin ngayon sa kanya is ED. ED, Executive Director. Executive Director designate. Kasi wala pa yung wala pa yung formal na for approval pa ng board. Pero ED Alpas. ED Alpas. Iikot tayo sa lahat ng mga region at kasama natin diyan yung ating mga regional director at very supportive sa atin si Chairman Incabo, GM Kaya wala tayong problema talaga kung tayo mag-fail. Ang tingin ko ang problema nasa atin na. Di ba, no? Totoo po Kung yun. hindi magiging matagumpay yung activity na ito, hindi natin pwedeng sisihin na ang CDA because lahat ng suporta ay ibibigay nila sa atin. Kaya nga tayong pinapadraft noong MOA, di ba, GM Kaya lang yung draft natin ay dadagdagan pa natin yun para masakop natin talaga yung pwedeng
makatulong para maging matagumpay yung mga activities na gagawin ng Philippine Media Network Service Cooperative. Anong masasabi niyo doon na ED, Executive Director Designate Francis Alpas? Maraming salamat po. It's an honor na maging ED designate dito sa gagawin natin event. Very excited na po kami dito sa gagawin nating event at tuloy-tuloy po yung trabaho na ginagawa namin dito para ma-ensure na hindi lang maging successful, maging memorable at maging something na i-look forward to talaga ng mga tao, lalo na as we scale tapos idadalhin din sa ibang mga regions. Sobrang excited kami sa mga padating pa na pwede natin gawin dito sa social media summit natin at sa mga creatives pa natin at mga influencers. Ang malaking challenge sa atin dito, GM at saka AD Francis ay yung yung maging matagumpay itong NCR kasi hindi na tayo papatulan nung nasa mga iba't ibang mga Probinsya, region kapag sa region. fail tayo dito sa NCR. Kaya nga pasensya ka na AD kung paminsan-minsan nagpapatawag kami ng meeting kasi ang titingnan lang namin doon is paano pwedeng makatulong yung board at saka yung kabuuan ng mga kasamahan natin sa Philippine Media Network Service Cooperative. Especially ngayon na may dagdag tayo na 50 na members uli. Na itong 50 na ito, nakita mo naman yung listahan Francis, di ba? Eddie Francis na somebody yun mga kilala sa industriya ng media na alam natin itong mga taong ito ay makakatulong para mas lalong lumawak ang kakayahan ng ating Philippine Media Network Service Cooperative na gampanan niya yung kanyang tungkulin na maging, anong tawag niyan na GM, tagapagdala ng balita, magandang balita. Para Tagapaghatid. Tagapaghatid. Yeah. That's the media term, tagapaghatid. Tagapaghatid. Broadcast term pala. Magandang balita sa sektor ng kooperatiba, sa cooperative movement, sa buong cooperative movement. So lahat ng pinag-uusapan natin dito ay nakaka-excite Isa, itong ang ating social media. Pangalawa, yung dyaryo na ilalabas na natin next month. Pangalawa, yung media forum na weekly ay gagawin na natin. Nakausap ko na rin pala si Yusek Villanueva, GM. Saka Idi Francis, si yung DDG, Deputy Director General ng TESDA. At saka si Director Joy Songsong. Kasi pinadala ko na yung draft noong MOA natin. Opo. Na ang plano kasi dito, Eddie Francis, yung ating media forum ay iikot natin sa iba't ibang mga departamento. So ang una lang nating nalapitan ngayon ay ang TESDA na kung po pwede sila ay mag-sponsor ng once a quarter na forum para lahat ng programa, lahat ng mga proyekto ng TESDA ay mabigyan ng puwang doon sa programa natin at yung mga nakikinig nating kooperatiba, miyembro ng kooperatiba, malaman nila saan nila pwedeng i-locate yung sarili nila dito sa mga programa ng TESDA. Correct. Baka dito sa mga sasabihin na programa o iuulat na programa ay nandoon pala yung pangailangan nila para lumaki lalo yung kooperatiba, di ba, GM at saka tama Eddie po yun. Francis. Oo. So yung mga training kasi ng very comprehensive naman yung mga training ng TESDA. So in fact, pwede tayong lumapit doon, pwede tayong magtanong kung ano yung training na kailangan natin or nung mga kailangan nilang serbisyo ng mga kooperatiba. At tama kayo doon, sir. Baka mamaya doon sa unang forum natin, itong mga miyembro ng kooperatiba na natin ngayon, naghahanap sila ng ilang meron pa silang mga requirements, no? Na pagbalita naman natin ay siyang magbibigay daan na magsasabing eto na yung kailangan ninyo, di ba? So through the effort sa ating media forum, at least narinig nila na may ganitong programa si TESDA na pwede nating i-take advantage para sa paglago pa o dagdag pang ikaunlaran ng ating kooperatiba. So,
yung tama-tama itong Youth Congress, balikan ko lang yung Youth Congress ng CDA, no, yung plano nila ngayong October. Tama-tama ito. At kung ano pa yung mga programang meron ang CDA this coming October, dapat mapasyalan natin talaga ito at may announce natin na meron tayong project, no, this coming on November. At ito ay para sa kabutihan ng ating mga kooperatiba. So, baka mayroon silang mga content creator na hindi masyadong bihasa, no? Kasi may mga ganon, hindi ba? Pwede natin silang imbitahan para dun sa summit na ito at nang matuto sila kung paano nila mapapaganda yung kanilang content sa pamamagitan ng ating mga magiging bisita. Actually, GM, ang tingin ko naman dyan, lahat naman yan marurunong yan eh. Lahat mga galing yan. Kaya lang, ito yung opportunity na magka-sharean ng magkapalitan. Magkabahaginan. No? Ano bang ginagawa ni Francis, di ba? So, doon kasi para magiging siyang area of collaboration, venue ng collaboration ng lahat ng mga vloggers na kung anong expertise mayroon ka, ako mayroon ding expertise, mag-share tayo. At kung yung kooperatiba ay mayroong content, pag-usapan natin paano yung content ng kooperatiba ay pwedeng ma-transform into blogs or vlogs, di ba? No? So, actually, ito yung venue eh. Kaya excited ako rito na magtatagpo-tagpo dito yung mga eksperto. Kasi hindi ka nang pwede maging vloggers kung hindi ka talaga magaling eh. Unang-una yung to be honest, until now ay marami pa mga features dyan na hindi ko alam sa vlogging at saka sa vloggers. But with this forthcoming activity that Francis will sponsor, di ba, no? Ang tingin ko ay mas malaki ang mapapala ng ating mga kabayan ng mga attendees dito at may idadagdag doon sa kanilang kaalaman na GM and Francis. At tama yung sinabi ni GM, Francis, ang pakiusap ko lang, ED, is baka pwede tayo makagawa na ng kahit mga 20 or mga 10 to 20 seconder na ABP kasi bago magsimula yung mga activity ng ating mga kooperatiba kasi ngayon talagang buong buwan yan eh, ng October, yung tatawag na Cooperative Month, baka po pwedeng i-play natin yung ating ABP doon that will discuss about the social media summit that we will hold on November this year. Parang TVcom, ED Francis, no? Parang short na commercial, no? Para maisingit natin doon sa mga activities nila. Teaser, siguro. Ayun, parang teaser. No? Plugging. Tama. Oo, may mga ads na tayo na at post na ginagawa ngayon. I-alay natin dyan sa Co-op Month ngayon. Saka maganda din yung Youth Summit na mangyayari para ma-bring forward yung activities na gagawin, lalo na yung social media summit. And tama din kayo dyan sa Moody dun sa sinabi nyo kanina, may content mga cooperatives natin and malamang magaganda yung content nila. Minsan kulang lang sa structure and guidance, no? For example, kahapon meron kaming isang influencer na nakausap na nagpapatulong sa amin kasi medyo mababa yung views. All of a sudden, pinost niya na kumakain siya ng shawarma. Tapos out of the blue, sinabi lang niya, uy, nag-10,000 views yung shawarma ko in 1 hour. Pwede, na-pick agad yung interest namin, no? Knowing yung analytics nga nito, sabi namin, sige nga, sumupo ka ng ibang pagkain, tapos huwag ka na magsalita. Sumupo ka ba? Nag-3,000 sabi na, nakuha mo na yung niche mo. O ngayon, ikatay lang natin ng maayos. So, yan yung gantong synergy hinahanap natin sana mangyari, no? Kasi lahat naman, lalo mga Filipinos, very creative, napakagaling gumawa. Kailangan lang i-guide sila paano palakihin ang gusto. Ang term dyan, mag-viral, di ba? Pero actually, ang gusto natin, madaming makakita talaga para maintindihan ano ba yung ginagawa nila, kung may binibenta ba sila, may pinopromote sila. So, yun ang role natin. And definitely, gagawa tayo ng commercial dyan, GM, para makita talaga nila ano ba yung padating, anong i-expect nila dito sa summit natin na gagawin. And we need to do that within the next 15 days. No? Kung kailangan mag-recording ng audio dito sa studio, let's do it here. Meron pala tayong boses na. Diyan na si Ronnie na eh. Hindi pwedeng problema yan. Hindi pwedeng agad namin to, i-merge natin yung mga meron na nating creatives.
At para mabilis talaga matapos, magawa agad yan. Ako naman, minamarathon ko rin yung coordination doon sa opisina ng gobyerno na maaaring makatulong sa atin, especially doon sa mga prices na hindi ito monetary pero talagang may excite ho kayo. Yung kung ito ma-aproba nito nung kausap natin na organization ng ating pamahalaan, baka yung mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan ay mapupuntahan nyo dyan sa West Philippine Sea. No, but di ko muna sasabihin yung pangalan, but that is the direction ho nung ating yung ating hong mga prices. Wala itong monetary, but ang value nito is more than the cash value, di ba, Francis, ano? Kasi itong bagay hindi pwedeng bilhin ito eh. Kahit na bilyonaryo ka, hindi mo kayang gawin ito eh. Oo, pag hindi ka nanalo rito eh. Kahit na ikaw ay may pera ka, pag hindi mo napanalunan ito, ay hindi mo kayang puntahan itong mga lugar na ito. At marami na nag-attempt na puntahan itong lugar na ito, pero hindi na mapuntahan kasi yung mga tao lang sa organization na ito ang pwedeng pumunta roon. Yo. But we will try to, we will attempt na, that they will allow our winners to get there doon sa lugar na yon. At alam mo niya, siguro may idea na yung ating mga kabayan kung anong lugar na yun. Ito yung napaka-controversial ngayon. Break muna, Yes, break sobrang muna. interesting yan. Sobrang ganda. Batiin ko lang si Director Noche Cacas, nakararating lang dito sa studio. Yan. Pabati natin si Director Noche Cacas ng Direct, DCRH. doon nga, upo doon sa Noche, kabila, yan. Director Noche, Paki- magandang hapon, magandang umaga. Palipati ko lang doon sa isang upuan natin. Yan, paki-shoot mo na yung ano, pakitutok mo na isa yung... pala dito, habang Yan, inihanda yan, mo dyan si microphone. Director Noche, GM, GM, ang Ronnie, Apo. si Director Andy Vital kasama si Kiko Flores ay sila yung in charge din doon sa gagawin na mga training para doon sa gusto maging news correspondent. Correct. Isipin reporter. Na pagdating ng panahon, hindi lang reporter, magiging announcer. Kasi ganyan yung order niyan, di ba, Yan yung- GM? yan yung Gusto mo circle na niyan is, eh. makapagawa ng mag-news right. Di Yun ba, yung no? cycle niyan Once na makapag-news right ka, gusto mo na ngayon na mapakinggan mo yung sarili mo na ikaw ang nagbabasa noong news right mo. Correct. Tama? Correct. Oo. And then kapag ikaw ay tumagal ng kaunti sa pagiging reporter, ang karamihan diyan gusto nila na mag-onboard na rin sila, magkaroon ng sariling programa. Correct. Di ba, no? Kaya itong gagawin nila Director Andy Vital, na dating news director po ng DZRH, na ngayon kasamaan po namin dito sa aming Philippine Media Network Service Cooperative, ay mag-train po sila ng mga co-op news correspondents at tuturuan sila kung paano magsulat, di ba, no? Anong Yes. mga skills ang kinakailangan dyan at pati yung pagbasa, yung pacing. Kasi may technique din yan na GM, hindi na mo pwedeng Tsaka basta yung- babasahin mo lang yung news mo lang Saka di ba, no? voice projection, kailangan din. Oo. Kailangan din yung voice Alam mo, projection dyan. noong ano ko dyan nag-attend, pati yung layo ng bibig mo, Sa mikropono. di ba, doon sa mikropono, pati doon sa telepono, that time telepono ang tawag namin. Dapat alam mo rin yon para hindi distorted yung dating ng boses mo doon sa labas sa radyo. Tsaka So ang dami talaga, very exciting lahat ang mga naka-line up na project ho ng ating Philippine Media Network Service Cooperative. And kahapon Executive Director Francis, kausap ko rin yung chairman ng na interview natin na GM Ronnie, yung hiyas ng Pilipinas, Okay. di ba, no? Si, At pag-uusapan natin kung paano natin pwedeng ma-interview yung kanilang baka maging partner rin natin. Kasi yung malalaking mga kooperatiba sa Pilipinas, especially yung mga bilyonary na mga milyonary na yan, ay mayroong mga product and services yan. Products and services. So nangailangan sila na muka na magdadala ng produkto nila at sa mga services, sa mga social media, sa endorsers. TV, sa radyo, di ba, no? So, tingnan natin kung paano tayo
magko-collaborate on this aspect Sige, sir. ini Francis. At tayo, meron naman tayong i-designate na naman na another executive director dito sa project na ito. So, nandiyan dyan nata si Andito na po. Director Noche. Nakapwesto na at gusto nang bumati bagamat mukhang inaantok pat kagagaling lang nito sa panggabing duty. May dinaanan pa itong sunog kanina. Pambihirang yan. Oh. Well, good morning Director Noche Cacas. Kumusta po ang ating biyahe ngayong araw na ito? Nako, good morning GM at sa ating chairman na si Brigadier General Jerry Zamudio, sir, at yung ating guest na si Executive Director Francis Alpas. Yes. Yan, good morning. Nako, maluwag naman ngayong umaga pero siguro mamaya-maya yan pag nag-rush hour na masikip na yung kalsada. At saka good morning din sa ating mga kababayan, yung mga nasa probinsya. Mag-ingat-ingat po tayo ha kasi meron din may mga pag-ulan sa ibang sulok dito sa atin sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa NCR. Yo. At maraming na nga excited na chairman din sa ating mga Usapan. plans and activities itong taong 2023. At isa na nga rin dyan, yung mga, tama yung nabanggit yung mga estudyante, yung mga mass comm students, excited din sila. May nakausap na rin ako na mga gusto rin nilang, tama yung binabanggit ni chairman na parang pagkahabang nag-aano sila o nag-training, parang gusto na rin nila mag-onboard. Tama yan. Para na rin silang, actually, lalo na ngayon kasi nung araw kasi ang practicum pag radyo lang talaga. radyo lang. Oo, para ka lang nakakulong sa kahon. Yes. Ngayon, ang practicum ngayon sa hindi na practicum ang tawag, OJT na. Talagang ano na gagawin mo na yung trabaho ng reporter, ng Yes, writer, ng producer, ang hindi lang ay yung anchoring. Yes. Na, doon naglalaway ang mga OJT. Di ba? Kaya kapag sila ay nandito sa ating Co-op Radio TV, ayan, Lahat, nako, may mararanasan lahat matutunan nila yan. nila lahat dito. Pati yung pagsusulat, tapos yung anchoring, Yeah. at pasalamat din yung iba dahil merong Philippine Media Network Service Cooperative na aagapay, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Tama yun. Alright. Sino ba mga mentor nila? Ang mentor nila ay si GM Ronnie Ramos, Yes. si Director Noche Cacas, si Director Andy Vital, sikat na si yan. Kiko Flores na mga samba dito sa broadcast industry, di ba? Yes. No? So talagang very exciting ho ang mga susunod natin na kabanata sa ating palatuntunan. Pero balikan na natin yung social media summit natin. Ang problema natin dito talaga, Francis, yung 1,000, yun lang kaya talaga yung accommodate. Kaya ang nakita ko dito, baka once na ma-firm up na natin yung venue, kasi ginagawa ko ng paraan na either this week or next week ay makapag-courtesy call na tayo. Once na ma-finalize na natin yon, magbubukas na talaga tayo ng reservation na, no? Para sa ganun ay yung 1,000, mabilis lang yan pag binuksan natin yan Opo, mabilis lang. Mag-aagawan talaga yan. lalo na sa prices pag Pag nakita talagang nila kung ano talaga yung... ang mangyari niyan, nakita ko lang. So, Francis, inabot na pala tayo ng oras. We have 10:57 na, 3 minuto. Parting statement na lang, GM ni ED Francis Alpas. Yes, sir. Baka may mga Ano yung gusto aabangan siyang natin? i-discuss, mga announcement na makakatulong dito sa project na kanyang inahawak. Okay, bali po, watch out dito sa padating natin na SOFMED Summit. Sinabi nga ni General Zamudio na 1,000 lang yung limit natin. Actually, yung website up na siya ngayon pero hindi pa pwede magpa-reserve. Pre-registration pa lang yung nangyayari sa atin ngayon. Tinetest natin yung website. At napakaganda ng mga prizes awards. At yung event mismo, napakaganda ng event na naka-line up namin para sa inyo. So, pag lumabas na yung registration natin at open na, sana mag-register kayo agad, mag-participate kayo, at mag-enjoy po kayo dito sa darating na summit natin. Naka. At sana mag-participate din kayo sa iba pang mga events na ginagawa ng CDA, ng PMN, lalo ng lead-up nito, papunta sa November natin na summit. Baka pagdating ng summit na yan, yung hindi ako marunong mag-TikTok, magti-TikTok na rin ako, pati ako matuto na. Makikikembot na ako sa harap ng camera. GM. Makakakita sila ng biik na nagsasayaw pag nagkataon.
Anyway, maraming salamat ED Francis Alpas, Director Noche. Bagamat kararating mo lamang kung anong magandang maibibilin mo sa ating mga kababayan, any invitation or announcements. Ayan ha, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kooperatiba, Luzon, Visayas at Mindanao, at yung mga nagpapaabot din ng membership na sa ibang bansa. Ayan, stay tuned lang kayo palagi at like and share yung Philippine Media Network Service Cooperative, yung aming Facebook page. At Palawakin. marami kayong matutunan pagdating ng sa mga programa ng kooperatiba. Yan, pagdating ng Panahon. panahon. Anyway, Chairman, naka-mute. Baka pwedeng i-announce ni Director Noche yung kanyang programa para alam nyo, si Director Noche ay palagi ko itong pinapakinggan sa kanyang programa every Sunday. Yan po sa Wow. DZRH. Any invitation, Director Noche, sa ating mga tagapagsubaybay? Yan, maraming salamat Chairman at GM at DCRA sa Bisaya Time every Sunday 10 to 11 p.m. at Saturday 2 to 4 a.m. naman. Ang Bisaya time din Bisaya, yun. hindi, Yan, Tita M's Magazine. Tita M's Magazine. Yan. Kaya kita mo si Chairman, unti-unti na natututo magbisaya. Bicolano yan, pero isa mo, salita yung Bisaya na din. Kabalo na siya. Kabalo lang. Pero gamay ra. Gamay. Gamay lamang. Anyway. At yan, magkasama na yan. Okay, mga kaibigan, ako naman po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at palagi po kayong makinig dito sa ating programang Ang Inyong Kooperatiba. And thank you very much, Ronnie Ramos po. See you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng Ang Inyong Kooperatiba. Bye!